completely neutral, pero gagampanan ng Estado ang kanyang obligasyon na imbestigahan, litisin at parusahan ang mga tao na pumapatay sa Negros Oriental. Bukod pa po dito, inatasan po ng Presidente ang DNR na resolbahin ang mga conflicting claims to untitled land na pinagmumulan ng mga patayan. Ang sabi po ng Presidente, everything else being equal, resolve these disputes in favor of the poor. Inatasan din ng Presidente ang DAR na pabilisin din ang pagdidistribute ng lupa sa mga farmer beneficiaries dahil sinabi ni Presidente na sa probinsya ng Negros ay talaga naman pong ang kawalan ng lupa ng mga magsasaka ay isang dahilan kung bakit nag-aaklas ang mga rebelde. Naglabas po ang social weather stations ng kanilang latest survey conducted last April 28 to May 2 kung saan tinanong ang mga respondents kung makakapili ka sa tatak ng bakuna na lahat aprobado ng Food and Drug Administration ng Pilipinas, alin sa mga sumusunod ang pipiliin mo. 39% po ang nagsabi na ang pipiliin nila ay Sinovac Biotech, 32% ang nagsabi ng Pfizer, 22% ang nagsabi ng AstraZeneca, at 2% ang nagsabi ng Gamaleya. Maraming salamat po sa tiwala ninyo. Tulad ng madalas kong sinasabi, the best vaccine is the one available. 4 na bakuna ang available sa Pilipinas po ngayon. No? Lahat ng iyan, dumaan po sa masusing pag-aaral. Ulitin natin, libre ang bakuna, first and second dose, lahat po yan napatunayan ng ligtas at epektibo. Kung bibigyan ng pagkakataon na mabakunahan, piliin na ang mabakunahan para maprotektahan natin ang ating sarili, ang ating pamilya at ang ating komunidad. At sa mga naka-first dose na, huwag ninyong kalimutan ang inyong second dose ha. Ang iniiwasan natin ay ang mag-ospital o ang mamatay. Ito ang goal ng ating mass vaccination, ang population protection. Kaugnay nito, may lumabas po na artikulo ang isang pahayagan sa Estados Unidos, The Unseen COVID-19 Risk for Unvaccinated, kung saan pinapakita ng bagamat ang COVID-19 cases, deaths at hospitalization ay bumababa sa Amerika, iba ang nangyayari sa mga hindi nabakunahan. Washington State has been publicizing the extreme threat of hospitalization for unvaccinated people. It said unvaccinated seniors are 11 times as likely to get hospitalized than seniors who got the shot. Para naman po dun sa mga hindi pa nababakunahan na between the ages of 45 to 64, yung chance po na sila ay magkaroon ng hospitalization dahil sa COVID-19 is 18 times higher. Simple lang po ang mensahe nito, huwag tayong magpakampante, mask, hugas iwas, at bakuna po tayo now na. As of May 24, 6 a.m., mayroong 8,279,050 na doses of vaccine na dumating sa Pilipinas ayon sa datos ng National COVID-19 Vaccination Operation Center. Samantalang nasa 4,169,905 na pong doses ang na-administer as of May 23, 2021. Mamaya ay makakasama natin si NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon para bigyan detalye ang bagay na ito. COVID-19 update naman po tayo. Ito po ang ranking ng Pilipinas sa mundo ayon po sa Johns Hopkins. Number 24 ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 34 po tayo sa active cases. Number 134 sa cases per 100,000 population at number 90 po sa case fatality rate na 1.7%. Meron po tayong 4,973 na mga bagong kaso ayon sa May 24, 2021 datos ng DOH. Nagpapasalamat naman kami sa napakagaling, masisipag at dedicated na medical frontliners dahil patuloy pong ang pagtaas ng mga gumagaling. Nasa 1,115,806 na po ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 19,983 ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 1.69% po ang ating fatality rate. Ito naman po ang kalagayan ng ating mga ospital. No? Sa NCR po, ang ating ICU beds are 61% utilized. Ang ating isolation beds are 39% utilized. Ang ward beds natin, 41% utilized. Ang ating ventilators ay 39% utilized. Sa ICU beds po sa buong Pilipinas, 60% po ang utilized. Isolation beds po ay 45% utilized. Ward beds ay 47% utilized at ventilators ay 40% utilized. Now, mga kababayan, hindi porke mababa po ang ating utilization rate ay pupunta na kayo sa super spreader events. Tignan niyo po yung nangyari sa swimming pool dyan sa Quezon City. Hindi po bababa sa 50 ang positibo sa COVID.
konting tulog na lang po, magkakaroon na tayo ng vaccine protection. Bakit naman ngayon pa kayo pupunta sa mga super spreader events? Pakiusap po ng Presidente, mask, hugas, iwas, at bakuna, at wag na kayong pupunta sa super spreader events nang abutan natin ang bakuna at hindi ang semeteryo. Sa iba pang mga bagay, guest po natin sa ating press briefing ang kanang mga Carino. Sa mga hindi nakakalam, makasaysayan po ang kaso ng Carino versus Insular Government. Ito po ang kauna-unahang naipanalo tungkol sa isang katutubo, isang igurot mula Benguet, kaugnay ng titulo sa lupa. Sang-ayon po sa desisyon ng US Supreme Court, it is obvious that however stated, the reason for taking over the Philippines was different. Different po doon sa pagsakop ng mga Indians sa Amerika. No one we suppose would deny that as far as consistent with paramount necessities, our first object in the internal administration of the islands, ang Pilipinas po, is to do justice to the natives, not to exploit their country for private gain. Kauna-unahang decision po yan na kumikilala na ang mga katutubo po ay mayroong titulo sa kanilang lupang tinitirikan at wala pong pagkakaiba ang kanilang titulo sa lupa sa kanilang karapatang mabuhay dahil nakasalalay po ang kanilang kabuhayan sa lupang tinitirikan. Narito po sa ating opisina ngayon ang mga apo sa tuho ni Mateo Carino, si Ronald Perez, Leo Camilo, Jenner Hinel de Rosario, Antoinette Hamada, publisher po ng Midland Review, and Professor Linda Grace Carino ng UP Baguio. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Kasama po natin ngayon, walang iba kung hindi ang Deputy Chief Implementer ng National Task Force, ang ating Vaccine Czar, Secretary Vince Dizon. Sec, ano pong balita, pinakabagong balita pagdating sa bakuna at pagdating po sa ating testing? The floor is yours, Secretary Dizon. Maraming salamat, Spox. Sa ngalan po ng ating Vaccine Czar at Chief Implementer na si Secretary Carlito Galvez, tayo po ay masayang magre-report sa ating mga kababayan ngayon na umaarangkada na po ang ating pagbabakuna sa buong Pilipinas. Ito po ay ang latest update as of May 24, 2021. Umabot na po ng 4.3 million mahigit ang ating pagbabakuna sa buong Pilipinas. At out of the 4.3 million, mga 3.3 million ang nabigyan na natin ng first dose at halos 1 milyon naman ang nabigyan na ng pati ng second dose. So halos 1 milyon na pong mga Pilipino ang bakunado na po ng buo ng 2 doses. Napaka-importante po nito at napaka-laki ng ating pagtaas ng ating pagbabakuna. Kung makikita po natin sa susunod na slide, talaga pong napakalaki na po ng pag-arangkada ng ating pagbabakuna pang-araw-araw. Nung ating unang linggo po, kung mapapansin natin, ng ating pagbabakuna nung Marso, umabot lang po tayo ng 5,000 kada araw on average. Ang pinakamataas nung unang linggo ay 11,000. Ngayon po, ngayong week 12 na natin, 12 linggo na po tayong nagbabakuna, umabot na po ang average natin sa isang linggo ng 166,000 vaccinations in one day. At yung pinakamataas po nating naabot na pagbabakuna ay umabot ng 236,244. Kaya po napakalaki po ng improvement natin at tuloy-tuloy na po ito dahil nga nasabi ni Secretary Galvez, tuloy-tuloy na po ang pagdating ng ating bakuna. Kaya po nagpapasalamat tayo sa mga masisipag nating mga kawani ng Department of Health at sa ating mga local government units na talaga pong walang tigil ang pagbabakuna at walang tigil na pagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan. Dahil po dyan, tumaas po tayo sa ating ranking sa Southeast Asia. Tayo po ay pumapangalawa sa Indonesia at 4.3 million. Mas mataas po tayo sa Singapore, sa Cambodia, sa Myanmar, sa Thailand, at sa Malaysia at sa Vietnam. Kaya po tuloy-tuloy lang po tayo mga kababayan at aasahan natin sa mga darating na buwan, tataas pa ng tataas ang pagbabakuna natin kada araw. At kung titignan natin kada araw,
Ang Indonesia po ay mga 272,000 kada araw ang nababakunahan. Tayo naman po ay halos mga lampas 170,000 as of May 25 ang nababakunahan. Kaya po, tuloy-tuloy lang po ang ating pagtatrabaho at hinihikayat lang po natin ang ating mga kababayan. Lahat po ng bakuna ay ligtas at epektibo, pero ang pinaka-epektibong bakuna ay yung nandito na ngayon. Kaya hinihikayat po natin ang lahat ng ating mga kababayan na magpabakuna na po tayo. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa siguruhan ng proteksyon ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Spox. Maraming salamat, Secretary Vince Dizon. Tumuloy na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque, first few questions, Yeah. please. Go ahead. Good afternoon, Secretary Roque and Secretary Dizon. First question from Chris Jose of Remate Online. Reaction po sa survey na isinagawa ng SWS na mas nais ng mayorya ng mga Pilipino ang mga bakunang manufactured mula sa Estados Unidos. Lumabas na 63% ng mga Pilipino ang mas pabor sa paggamit ng mga US manufactured vaccine. Well, naintindihan naman po natin yan. No? Dahil talaga naman sa ating kasaysayan, ang mga Pilipino ay mas humahanga sa mga stateside. No? Pero ang mensahe lang po natin, bagamat meron na tayong kakaunting mga stateside na mga bakuna, hindi po yan sapat para sa lahat. Kaya nga po ang panawagan namin, meanwhile, nandyan na po yung mas nakakahawa at mas nakakamatay na mga new variants. So, bagamat meron tayong preference sa stateside, unahin man muna po natin ang ating mga buhay, ang ating buhay ng ating pamilya, ng ating komunidad, magpabakuna na po kung anong available. Second question po niya, ano ang gagawin ng pamahalaan para mapansin ng mga Filipino ang mga bakunang gawa ng Japan, United Kingdom, Canada, Germany, Korea at India? Well, doon naman po sa same survey, lumalabas din ang pinaka-preferred ngayon ay yung Chinese Sinovac Biotech. So I'm sure po na yung mga gawa sa UK, mataas din po ang preference nila. Ang AstraZeneca po ay pumapangatlo at 22% at yung Johnson & Johnson ay pang-apat na 10%. No? So ang tingin ko, karamihan naman ng Pilipino ay nais bigyan ng proteksyon ng sarili nila at ang pamilya nila at kukunin talaga kung ano yung bakunang naroriyan na. From Jerome Aning ng PDI, in the guidelines that you will be coming out for the vaccination in the private sector, ang PhilHealth pa rin ba ang sasagot sa indemnification or compensation for serious adverse events or side effects na mararanasan ng employees na tatanggap ng free vaccine provided Nasa by batas their po yan. employer? No? Nasa batas po yan yung 2021 COVID vaccine law, no? Na ang yung 500 million po ay i-administer po ng ating PhilHealth. Gustong magdagdag ni Secretary Dizon? Wala. Okay, nasa batas po yan. Section 10 kung hindi po ako nagkakamali. Thank you, Secretary. Tris Tirada of CNN, please. Hi, good afternoon, Secretary Harry and Secretary Vince. Sir, just first question on dun sa SWS survey, no? So it shows that roughly 60 to 63% prefer stateside vaccines. So with this, is the government actually considering buying more Western brand vaccines if this is what will encourage the people to get vaccinated, since improving na rin naman po yung global supply ng mga bakuna? Or would it already be too late since committed na po most of the orders? Secretary Dizon will answer. Yeah, first of all, I think, thank you, Trish. First of all, from the very beginning, nasabi na ni Secretary Galvez na ang strategiya ng Pilipinas ay magkaroon ng portfolio of vaccines. No, 7 vaccines ang currently nasa portfolio natin para nga masigurado na dahil nga sa limitadong supply ng mga bakuna, kailangan iba't ibang bakuna ang ating bibilhin at o-orderin. Tuloy-tuloy tayo doon. And I think nagiging epektibo na yan dahil nga hindi natin nagagaman, minsan nagkakaroon ng problema sa supply ng isang klase ng bakuna at kung masyado tayong dependent sa bakuna na yon, maiipit ang supply natin. So, portfolio tayo and nasabi na naman ni Secretary Galvez ang mga orders natin kada bakuna. Ngayon, kung yung sa pagpili ng stateside na hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin ng stateside. Ang ibig sabihin siguro ay gawa sa Amerika in the Filipino lingo. At makikita naman natin na dito sa mga bakuna dito, mayroong 3 gawa sa Amerika, yung Pfizer, Johnson & Johnson at Moderna. Nakikita naman natin na
very evenly distributed, no, ang preference ng ating mga kababayan. I think ang ibig sabihin lang nito is naiintindihan na paunti-unti ng ating mga kababayan na ang pinaka-epektibong bakuna ay yung bakunang available na, regardless kung ano ang brand nito. At naiintindihan na rin ng ating mga kababayan na ang mga bakuna, lahat ng bakuna ay mapiprevent ang severe COVID disease at mapiprevent ang pagkamatay. So, tingin ko, hinihingi natin ang tulong ng media na tuloy-tuloy lang nating i-educate ang ating mga kababayan at tingin ko sa pamamagitan nun, tataas ng tataas ang confidence sa bakuna kahit ano pa ang brand niya. Dadagdag ko lang, no? Dadagdag ko lang. Kung inantay po natin yung pagdating ng Pfizer, hindi po tayo makakabakuna sana ng 4.3 million na nagawa na natin ngayon. Kasi ang dumating pa lang po ay 193,000. No? Ibig sabihin po, 4.3 million ang meron ng proteksyon. No? Dahil nga po, hindi tayo nag-antay ng preferred brand natin na gawa sa Amerika. Napakadami pong mga mamamayan ang maliligtas sa seryosong COVID o pagkamatay dahil sa COVID. 4.3 million na po yan. Sir, for my next question, just to set the premise, no, tama naman po yung understanding namin that the government respects the right to choose. So if ever po, di ba hindi naman po i-announce na yung brand ng bakuna prior to the schedule, then i-disclose po siya kapag babakunahan na yung tao. Then it turns out, sir, kapag hindi po gusto nung tuturukan yung bakuna, what will happen after that? And what will the process be? Will the person go to the bottom of the list, kagaya po na unang napasabi, or kapag halimbawa po ba pwede kung napatawag na ba na siya, pwede siya bumalik from time to time to check if his or her preferred vaccine is already available? Well, ang mangyayari po dyan, hindi siya pipilitin dahil yun po yung informed consent. No? Pero matatapos na po yung kanyang prioridad. Kumbaga, back to the end of the line. That's only fair. Ang binigyan lang po natin na pagkakataon na mamili ang mga health frontliners natin. Lahat po ng mamamayan, pwede ko kayong turukan ng bakunang available. At kung mamimili po tayo, well, pwede naman po, kaya lang mag-antay tayo sa hulihan. Sana po, hindi kayo maunahan ng mas nakakahawang mga mutants ng coronavirus habang nag-iintay ng gusto ninyong brand. Sir, kanina po na-mention naman ni Sec Vince yung improvement sa vaccination. So just like to clarify, there are improvements, pero tama po ba, these are not yet enough? Because I'm asking because yung OCTA team is saying that the Philippines or the government should immediately target yung vaccination po ng 50% of the population in Metro Manila and 6 other high-risk areas for COVID-19 para po ma-achieve yung herd immunity. I understand yesterday na pag-usapan po natin that ang goal is to inoculate 70% of NCR population by November. But is this doable, sir, yung 50% population of Metro Manila ASAP? And when do you target to achieve this 50% vaccination of the NCR plus population? Maraming salamat, Trish. No? Unang-una, tama ka. No? Hindi pa sufisyente ang nakikita nating mga numero ngayon. Kailangan pa nating itulak pa ng todo ang pagbabakuna. Right now, ang average natin ay mga 170,000 nationwide. Ang target natin ay umabot tayo ng hanggang 500,000 per day. At naniniwala kami sa mga susunod na buwan, lalo na napadating na ang bulto ng ating mga order, very, very achievable yan. Para naman sa NCR Plus, ang goal natin ay bago magpasko, abot na natin yung goal natin na 70%. Ang target dyan per day ay dapat aabot tayo ng 120,000 sa NCR at 200 plus thousand sa NCR plus 8. No? So, wala pa rin tayo dyan. No? Pero, kagaya nung sinasabi natin na pataas na numero, kampante tayo na kapag dumating ang mga bakuna, kaya yang ibakuna ng ating mga LGUs at ng private sector at ng iba't iba pang mga organizations na tulong-tulong nating gagawin kapag dumating na ang bulto ng ating supply.
Thank you, sir. Sir, last na lang po, no? Kasi Chedis, magdi-discuss daw po nila yung proposed vaccination of 2 students and faculty. Si Chairman De Vera po, sinabi niya that many universities are already inquiring about COVID-19, buying COVID-19 vaccines. Kaya na po ba natin to? Will we be soon capable of doing this? And second question po, pinapatanong lang po ni Mela Las Moras, tuloy daw po ba yung talk to the people ng Pangulo mamaya? Sagutin ko na lang yung talk to the people na move po muli. It was initially scheduled for tonight, pero mamumove po siya for tomorrow. No? I think the reason po is nakauwi na kami from Dumaguete. Ako, alauna na. No? So, medyo puyat po lahat ngayon, no? Including yung mga tao po sa OP. No? So, Wednesday po ang ating talk to the people. Now, yung question, si Sec Vince, would you like to answer? Yeah. Ched. Well, ngayon nakikipag-coordinate tayo sa iba't ibang mga eskwelahan, kagaya nung ginawa din natin nung kinakailangan natin ng mga isolation facilities. So ano pa, wala pa tayong definite na balita dyan. Tuloy-tuloy lang ang pag-uusap ng DOH, ng NTF at saka ng CHED at ng iba't iba pang mga higher educational institutions. I-update po namin kayo. Alright, thank you very much, Sec Vince and Sec Harry. Salamat Okay, po. thank you, Trish. Thank Punta you. naman tayo kay Yusek Roque muli. Yes, Secretary, from Sweden, Balado PTV, for Secretary Dizon, how positive are we that we'll reach herd immunity in NCR before Christmas? Are we on target now? Ilan ang nababakunahan sa NCR to date? I-check ko lang yung mga numero, no, para sigurado tayo. Pero kung kampante tayo, tingin ko kampante tayo na maaabot natin, no. Lahat ay depende talaga sa supply, pero dahil sa magandang report ni Secretary Galvez na padating ang bulto ng mga supplies natin simula June, tingin natin mula June hanggang Nobyembre ng 2021, maaabot natin yung 70% ng NCR plus 8. No, yun ang target natin at sa tulong ng ating national government, ng LGUs at ng private sector, kaya nating maabot yan. Second question po niya, Secretary Dizon, makakamit ba natin ang herd immunity sa NCR? What are some things that people can look forward to? Nasagot na natin yan, Yusek Roque, no? Tingin ko ang kagaya ng nakikita natin sa ibang bansa, no? Kapag marami nang nababakunahan, no? Marami nang mga nababakunahan ng 2 doses ng buo, nakakakita na tayo ng unang-una pagbaba ng mga kaso at mas importante, pababa ng mga namamatay dahil sa COVID-19. At dahil doon, hindi na tayo matatakot na magbukas pa ng ating ekonomiya dahil kagaya nga ng paulit-ulit na sinasabi ni Spokes at ng ating mahal na Pangulo, ngayon kailangan na natin talagang ibalik ang trabaho, ibalik ang kabuhayan dahil importante na talagang buksan natin ang ekonomiya dahil dahil ang mga kababayan natin ay simula nang hindi na nahihirapan dahil sa COVID, kundi nahihirapan na sila dahil sa kawalan ng trabaho at kawalan ng kabuhayan. Okay. Question from Pia Gutierrez of ABS-CBN for Secretary Roque and Secretary Dizon. Ano daw po ang guidelines sa bakunahan ng A4 and A5? Paano ma-determine ang A5? Kung magbabase sa 4Ps, paano naman po ang mahihirap na hindi naman 4Ps? Paano ang mga kasambahay? Saan silang category? Well, sa tingin ko po na unang-una, simulan natin yung listahan ng 4Ps kasi yan po garansyado na sila po yung mga indigents. Pero tama po, no, hindi po yan exclusive, no. Yung mga kasambahay, tingin ko po makukonsider yan as indigents din, no. Meron naman po tayong mga pruweba, no. Required na po ngayon talaga na magbigay po ng SSS at PhilHealth sa ating mga kasambahay, sangayon sa kasambahay law, at siguro po yun ang pruweba na po pwedeng ipakita. So this is without prejudice po doon sa iba pang mga hihirap dahil alam po natin na hindi naman lahat ay nakalista po sa 4Ps. If Secretary Vince would like to add. Opo, sa loob ng linggong ito, maglalabas tayo na ng guidelines. Unang-una tungkol sa A4, yung ating mga essential workers. Para by June, sabi nga ni Secretary Galvez at naaprubahan na rin ng ating mahal na Pangulo, sa NCR plus 8 ay mag-uumpisa na tayo sa A4 vaccination. No? So abangan lang natin sa mga susunod na araw, lalabas na yung guidelines na yan. Sa A5 naman, tama yung sinabi po ni Spokes
na uumpisahan natin syempre yung ating listahan ng 4Ps dahil yun ang pinaka poorest of the poor. Pero hindi naman lahat ng mahihirap ay nandyan sa listahan na yan. At tingin ko ang pinakamaganda na ito ang pinopropose ng NTF, bibigyan natin ng flexibility ang ating mga local government chief executives para i-determine sino ang mga kasama sa A5. Kasama na rin dyan ang mga kasambahay at iba pang mga populasyon na mahihirap pero not necessarily nasama sa 4Ps. Dadagdagan ko lang, meron din pong overlap yan, no? Yung mga tsuper, mga tindera, sila po ay A4 at A5 din kasi hindi naman ibig sabihin palibasa tsuper ka, hindi ka na mahirap, no? So, may overlaps po yan at we will be flexible naman. Ang ating guiding principle, mas maraming mabakunahan, mas mabuti. Thank you, Secretary Roque, Secretary Vince. Maraming salamat. Punta tayo kay Ivan Mayrina, please. Secretary Harry, Secretary Vince, magandang hapon po sa inyo. Good Sec, afternoon. natanong ko kayo kahapon tungkol dito sa vaccine slots for sale na napaulat sa ilang mga LGU. May idea na ba tayo as to the extent of this problem? Because it's not hard to imagine that some similarly enterprising people ay makaisip na pagkakitaan po itong mga bakuna. And also, has the President heard of this and what did he have to say about it? Ang nabasa ko lang po ay yung sinabi ni PNP Chief Eleazar na wala pa silang nahuhuli, no? Pero ang babala po natin ay hindi po natin papayagan yan, no? Dahil that goes against yung prinsipyo ng ating policy for vaccination na kinakailangan equitable, no? Kapag ikaw po ay bumili ng slot, ibig sabihin yung mga may pera ang mauuna, no? At mapapahamak mo pati yung ating obligation sa COVAX facility na dapat on the basis of equitable distribution ang ating pagbabakuna. Now, in terms of legal basis, pinag-aaralan ko nga po kung anong legal basis dyan, no? Pero the closest I can think of is other forms of swindling kasi hindi naman dapat binibenta yung slot at po pwede rin po yung paglabag po ng ating FDA law. Pinag-aaralan po natin yan. Sec Vince, would you like to answer? Hindi natin papayagan yan. No, lahat yan ay kailangan mahuli at maparusahan dahil lahat ng bakuna ay libre. Kaya pinupuri din natin ang ginawang mabilis na aksyon ng ating mga mayor, lalo na dito sa NCR. Si Chairman Abalos at si Mayor Menchie ay pumunta kagad sa NBI at dumulog ng tulong galing sa NBI kahapon. At alam ko, nagsimula na ang NBI sa kanyang investigasyon at meron na silang mga lead. Si Mayor Isko naman sa Maynila ay naglabas ng ordinansya na klarong pinagbabawal yan. Kaya talagang hindi natin papayagan yan. At yan ay talagang dapat mga parusahan yung mga taong nagte-take advantage dito sa sitwasyon na to na nagbebenta ng bakuna na libre naman. Ang panawagan nga po namin sa mga lokal na pamahalaan kung po pwede po magpasa rin sila ng ordinansa na nagpapataw ng parusa doon sa magbebenta ng slots para malinaw po na meron tayong legal na basihan para parusahan ang mga taong gumagawa nito. Okay. Sec, pakilinaw po itong punto sa pagbebenta at pagbili ng mga bakuna because apparently some people are of the impression that they can buy or sell vaccines. What are the circumstances, if any, na pwede bumili o magbenta ng bakuna? Wala po. Kasi po wala pang bakuna na covered ng commercial use authorization. Ibig sabihin, dahil wala pa pong commercial use, hindi po pwedeng ibenta dahil lahat po ng mga bakuna ay nasa experimental use authorization pa lamang. Pag sinasabi pong experimental use, tayo po ay nasa clinical stage 4. No? At wala pa pong karapatan na ibenta yan. No? Lahat po yan subject pa sa masusing pag-aaral kung ano magiging epekto nga. No? So, pag kayo po ay nagbenta, labag po yan dun sa batas na bumubuo ng FDA because you're engaging in illegal sale and distribution of a drug na hindi pa po covered ng commercial use. Okay. Dito naman po tayo sa vaccination rollout sa SecBins. Kumusta po ang rollout natin sa plus 8 provinces? Kasi may reports po kami nakukuha, for example, in May Kawayan and Marilao in Bulacan. Hanggang A2 pa lang daw po ang kanilang nababakunahan at may mga ulat din ng kakulangan ng supply sa ilang bayan sa Cavite. Paano po bang prioritization nito? You said in the coming weeks, masisimulan na po yung A4 pero yun nga po, hanggang A2 pa lang daw sila sa ilang mga bayan sa Bulacan. Ngayon naman po sa lahat naman po ng sa lahat naman po ng mga bayan natin sa Pilipinas, A1, A2, A3 pa lang ang binabakunahan natin. Magsisimula pa lang tayo ng A4 sa NCR plus 8 sa susunod na buwan ng June.
Pero hinahanda na natin ito dahil ang gusto natin mangyari kapag dating nung malakihang supply na inaasahan natin sa June, ready na tayong mag-roll out sa mas malawak na populasyon natin simula ng A4 o yung ating essential workers. So ang ating mga allocation naman po ay tuloy-tuloy. Pero kung meron pong mga syudad na nangangailangan ng dagdag, madali naman po silang lumapit sa DOH Regional Office at sa kanilang mga Provincial Health Officer para po mag-request ng dagdag. Yun po ang pinapaalam natin sa iba't ibang mga syudad sa buong bansa, lalo na dun sa NCR plus 8. Panghuli na lang po dito sa rollout. Ang sinabi po ni Senator Ontiveros, ang current inoculation rate daw is way off track dahil with regard to percentage to population, less than 1% pa lamang po tayo dun sa fully vaccinated na. On a related point, Senator Gatchalian wants the government to allow vaccination to the general population para ho magsimula tayo dun sa mga willing na magpabakuna para mapabilis daw po ang ating rollout. Tama po yung sinabi ni Senator Gatchalian, no? At yun nga po ang nadesisyonan na base sa rekomendasyon ni Secretary Galvez na sa NCR plus 8, dapat medyo maging mas malawak na ang ating pagbabakuna. Kaya yung A4, yung ating essential economic workers, ay sisimulan na natin, no, sa susunod na buwan. Tungkol naman sa mga numero, pinakita naman natin ang mga numero ngayon. Kitang-kita na pataas ng pataas ang ating daily vaccination rate sa buong bansa. Pero kailangan maintindihan natin, lahat ng mga statistics na ito ay depende talaga sa dumarating na supply. Ang importante, patuloy ang ating pagkukuha ng supply at pagdating dito ng mga bakuna, mabilis natin silang nababakuna. At yun naman ang nakikita natin. Alam niyo po, dapat talaga merong puntong nagsisimula tayo at merong punto na bibilis at magtatapos tayo. Ganyan po talaga ang kahit anong gawain, no? Pero hindi ko po maalis sa isip ko na mga kritiko natin para bagang nagdadasal na tayo sumablay sa ating vaccination. Wag naman po. Pero ang determinasyon po ng Pangulo, magkaroon po talaga ng population protection, lalong-lalo na dito sa Metro Manila Plus, at ang target date po natin, November 27. Mag-usap na lang po tayo pagdating ng November 27. Salamat po, Secretary. Thank you. Yes, balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, thank you, Secretary. From Rose Novenario of Hataw, inilunsad noong linggo ang Duterte pa rin movement na isinusulong ang kandidatura ni Davao City Mayor Sara Duterte sa 2022 presidential elections na pinangunahan ng isang dating PCOO official. Ano ang kinalaman ng Malacanang sa naturang kilusan? Totoo ba na ang promotor ng naturang kilusan ay nawala sa PCOO bunsod ng ilang issue? Unang-una po, dating opisyalis po yan ng PCOO, ibig sabihin, pribadong individual na po siya. Wala po kinalaman dyan ang Malacanang. Bagamat rinirespeto namin yung paninindigan ng maraming ating mga kababayan na dapat maging susunod na presidente si Mayor Sara Duterte. Pangalawa po, hindi ko po alam kung sino tinutukoy nyo, so hindi ko po masasagot kung may katotohanan yung tinatanong nyo. Maraming salamat po. Yung second question po niya, may posibilidad kaya na ang believe ni Pangulong Duterte sa opinion ni dating Senate President Juan Ponce Enrile sa West Philippine Sea issue ay magkaroon ng epekto sa kahilingan niya sa Sandigan Bayan na ibasura ang kaso niyang plunder? Wala po dahil in the first place, out on bail po si Senator JPE. And ang pagkakaalam ko po sa ating Rules of Criminal Procedure, kapag non-bailable and evidence of guilty strong, hindi ka po pwedeng makapag-bail. The fact na nakapag-bail po siya, more or less, signifies yung appreciation ng mga hukom natin kung malakas o hindi ang ebidensya labang kay Senator JPE. Thank you, Secretary. Okay, Melo Acuña, please. Good afternoon, Mr. Secretary and Secretary Vince. Gagamit po kaya ang gobyerno ng barcodes doon sa PCR test results na binabantayan ng mga pulis at health officials sa mga boundary para malaman kung totoo ang mga results na ito. Nalaman ko na mayroong mga umuuwi sa Bicol na sumasakay sa pribadong sasakyan, ina-arrange nung may sasakyan yung PCR test. Wala namang swabbing na nagaganap, nagbabayad lang, at pagdaan sa checkpoint,
diretso na dahil ang paniwala ay authentic yung mga results. Is there a way we could use technology to prevent itong mga ganitong ginagawa? Dahil baka kaya kumakalat ang COVID sa mga lalawigan ay dahilan sa nakakalusot sa mga boundary. Secretary Harry and Secretary Vince. Si Secretary Vince muna po as vaccine czar. Melo, maraming salamat. Ay, as no? testing czar. Na, Maraming salamat, Melo. Alam mo, na-report na sa amin yung sinabi mong insidente sa mga public transport papuntang Bicol, no? At report na namin ito. Private transport. Private transport dito sa dito sa papuntang Bicol. Report na namin to sa Department of Transportation para bantayan ng maigi. Iimbestigahan natin to, Melo, no? At hindi pa pwede ito. Talagang kailangan pigilan itong klaseng pag again, no, take advantage ang ibang mga kababayan natin, unfortunately, dito sa pandemya natin. Pero hindi pa pwede ito. As for technology, kinausap na rin natin ang Department of Health para kausapin ang mga laboratorio natin para maglabas ng standardized na resulta, no, na ma-check at ma-verify ng ating mga checkpoints sa buong bansa, no. Challenging itong gawin pero pipilitin nating magawa ito para mapigilan natin. Pero again, no, sinasabi lang natin sa ating mga kababayan na nananamantala dito sa pandemya natin. Pasensyahan po tayo pag kayo nahuli kasi pag kayo po ay nahuli at sinasamantalahan yung ating mga kababayan, talagang yung mabigat na parusang kaakibat nitong mga ginagawa ninyo ay mararamdaman ninyo. No? So, sana po tumigil na po ang mga kababayan natin dito sa mga ibang kababayan natin dito sa mga ginagawa nila. Kasama na dito sa testing at pati na rin dito sa bakuna. Mm-hmm. Secretary Harry, bilang isang abogado po, anong inyong pananaw? well, ako po, nagpupunta lang ako sa laboratory na meron talagang, ano tawag doon, yung scan code, no? Nagpupunta po ako sa PadLab, nagpupunta po ako sa NKTI, no? Kasi meron pong way of verifying kung tama o authentic o hindi yung kanilang mga resulta, no? So sa mga mamamayan natin, siguro mas mabuting piliin nga din natin yung mga labs na meron pong barcode para sa ating protection din, na lalong-lalo na kung lalabas tayo ng Metro Manila para wala pong issue as to yung authenticity ng ating mga resulta. May kinalaman po kasi ito sa wala pang public transport na bumabiyahe sa Bicol. Kaya pribado ang nasasakyan at yung may sasakyan ang nagbibigay ng PCR results na walang swab tests. Can you imagine? Kung may positive na sasakay, kakalat at kakalat yan sa ibang rehiyon. Yun po ang pangamba ng mga sumasakay. Number 2, para po kay Secretary Vince, on the average, ilang pong testing centers ang hindi nakakapag-submit ng reports before the cut-off time? And to which factors would they say na dahilan kaya hindi sila nakakapag-file on time? Dahil baka po kayo sa IATF, hindi makita yung overall picture at maging mali ang desisyon. Ano po kaya? Unang-una ho, sa ating pagmamatsyag, no, mga 15 to 20 labs on average ang hindi nakakasubmit sa cut-off ng 12 noon. Pero ang importante naman doon, sila ay nagsasubmit lampas ng cut-off at napapasok din sa sistema ang kanilang mga resulta. No? Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay hindi umabot sa cut-off, ay hindi na pumapasok yung mga resulta sa sistema ng Department of Health. Pero nonetheless, importante pa rin na on time sana ang pag-submit. Pero alam mo, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, no, hindi madaling magpatakbo ng isang laboratorio, lalo na kapag PCR at lalo na kapag may mga area na tumataas ang kaso ng COVID. Marami sa mga laboratorio natin ay nagkakaroon ng impeksyon, nagkakasakit ang kanilang mga healthcare workers, ang kanilang mga medtech. At ano din, no, hindi nakakaawa din sila, no. At siguro pipilitin natin na makapag-submit sila on time, pero binibigyan naman natin sila ng palugat para makasubmit. At intindihin na lang natin yung dinadanas ng ating mga medtech at ng ating mga iba't ibang laboratorio. Dahil ang worry ko po ay baka may tauhan tayo, kaya lang ang problema yung connectivity doon sa centers patungo sa Department of Health dahil sa kakulangan ng internet facilities. So will you also be moving for some sanctions doon sa mga talagang hindi nakakapag-submit
habitually on time? Meron pong mga sanctions na ini-impose ang Department of Health para dun sa mga habitual na hindi nagsasubmit on time. Pero sa connectivity, Sir Melo, alam mo naman, ang connectivity, problema yan sa buong Pilipinas. Hindi lang ng ating mga laboratorio, no? Pero despite that, no, tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-submit ng ating mga laboratorio. Pero kagaya ng sinabi mo, yung mga paulit-ulit na hindi nakakasubmit on time, ay ibang usapan yon, no? Kailangan yon ay bigyan din sila ng mga sanction. At yun naman po ang ginagawa ng ating DOH. Magkakarekomendasyon na po kaya ang IATF na ibalik ang public transport patungo sa Bicol region? Well, pagbibigay alam po namin yan sa IATF at tignan po natin kung ano maging desisyon. Salamat po. Thank you very much, Secretaries. Maraming Thank you. salamat, Melo. Punta tayo ulit kay Yusek Roque, please. From Summit Danila ng Business Mirror for Secretary Roque, ano daw po ang status ng letter submitted by PEZA sa Office of the President requesting for the lifting of the AO number 18? May recommendation na kaya ang economic managers regarding sa nasabing request? Pinag-aaralan pa rin po yan, no? Dahil unang-una, no, yung pulisiya po ng AO number 18, dahil po dun sa pangangailangan na mas pabilisin natin yung pag-unlad dun sa mga probinsya at hindi lang dito sa Metro Manila, no? So pinag-aaralan po yan at tinitignan po kung ito po ay maging aligned dun sa ating current effort na ma-decongest ang ating NCR at saka yung epekto nga ng pandemya at saka kung anong epekto po dito sa ating yung rationalization ng ating fiscal incentives na nasa create law natin. So sa ngayon po, pinag-aaralan pa po yan. Okay, question from Maki Pulido ng GMA News para sa reaction to Moody's saying the Philippine economy is the regional laggard, forecast to grow just 5.3% in 2021 from the 9.3% fall in 2020. Kulelat daw ang bansa because of poor handling of the pandemic. Sana hindi naman po, no, dahil Mayo pa lang po, pwede pang mag-recover. Pero inaamin po talaga natin na nakakalungkot na dahil nga po sa pagpasok ng mga bagong variants, we've had to resort to MECQ na naging dahilan para masarado ang 60% ng ating ekonomiya, no, dito sa Metro Manila Plus. Pero naniniwala naman po tayo na makakahabol tayo at sa ngayon po ang projection ng ating sariling NEDA ay lalaki pa rin po ang ating ekonomiya sa taong ito between 6 to 7%. No? Bagamat ito po ay adjusted na from its earlier projection of 6.5% to 7.5%. Bagamat ang NEDA natin mismo ay nagbawas ng projection, ang panawagan po natin, mas iwas hugas at bakuna, ingat buhay para po tayo ay makapaghanap buhay. Ang solusyon po talaga para mapaunlad pa natin ang ating ekonomiya, ipangalagaan natin ang mga sarili nang tayo po ay makapaghanap buhay. Question from Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror for Secretary Roque. Recently, you stated that the complete rehabilitation of Marawi City would be completed by the end of President Rodrigo Duterte's term next year. What exactly do you mean by complete rehabilitation? Lahat po ng public infrastructure projects na in-identify natin ay matatapos po sa termino ng Presidente. Babalik po tayo sa Marawi, siguro po itong buwan ng Hunyo, no? Dahil ang utos po ng Presidente, ipamigay na rin yung mga titulo sa mga mamamayan dyan po sa Marawi. So makikita po natin muli kung anong estado talaga ng rebuilding ng Marawi. Hopefully within the month of June, kung papayagan po tayo ng quarantine status sa area. For Secretary Dizon, in a recent statement, Secretary Galvez said that the Philippines vaccination drive against the coronavirus disease 2019 registered a record high 230,000 jobs in a single day. Is that sufficient to achieve the government's aim to vaccinate 50 to 70 million Filipinos by the end of the year to achieve herd immunity? 236,000 po ang ating peak to date. Hindi po sufficient yun, no? Gaya ng sinabi natin kanina. Pero, ang maganda po is nakikita nga natin, pataas na po ng pataas ang ating pagbabakuna araw-araw. At naniniwala tayo na kapag dumating na ang bulto ng ating supply, tataas pa ito lalo. Okay. From Miguel Aguan of GMA News for Secretary Roque, Vice President Robredo says there is a need for one candidate to against the administration.
to have many candidates running will only ensure victory of the same kind of government. The opposition has to be united, not just in terms of having a common candidate, but in terms of agreeing to the manner they fight of populism. May there be 1,000 candidates for the opposition. Second question po niya, AL and Geospatial Data Company Similarity Report says there are 261 Chinese vessels in the West Philippine Sea. While they have left for Julian Felipe Reef, there are still 15 near Pag-asa, 234 are near Gaven, Burgos Reef, and 9 ships are in use. Well, unang-una hindi ko po alam kung totoo yan. Because ang naging sistema na po natin ay ang National Task Force on West Philippine Sea ay bibigyan po tayo ng data kung ano nangyayari sa West Philippine Sea. Wala naman po ako natatanggap na ganitong report. Ganun pa man, pinapakita po natin sa screen kung ano itong Gaven Reef. Gaven Reef po is occupied by China. Meron po silang artificial island doon na parang base militar. Sinasabi ko lang po kasi ito yung lugar kung saan di umano ay merong 234 ships, no? Ibig sabihin, kung totoo po ito, meron 234 ship doon sa area kung saan meron silang artificial na island. At ito naman po yung susunod na larawan, ito po yung tinatawag na use reef, no? Meron din po silang artificial island dyan na parang base militar, no? Now, yung mga di umano 15 sa Pag-asa, kailangan po natin malaman kung ito po ay nasa 12 nautical miles ng Pag-asa kasi talagang yan po ay labag, no? Dahil ang territorial sea po ay nasa soberenya ng ating bayan. Pero gaya ng aking sinabi po, no, ang importante, hindi po nagkakaroon ng hadlang sa pagde-deliver ng supplies natin sa Pag-asa at wala pong mga mangingisda natin ang pinagbabawalan ng mangisda. Pero ganun pa man, hindi ko nga po alam kung totoo ito o hindi. At iniiwan na po natin sa DFA para tignan kung tama ito at kung tama ito, sila na po magdedesisyon kung dapat bang mag-file ng diplomatic protest o hindi. From Jackie Manabat of ABS-CBN for Secretary Dizon is Philippine feeling the inequity in vaccine distribution. I think the entire world is feeling the inequity of vaccine distribution, where you clearly have the vast majority of vaccines in the developed world as opposed to developing countries like the Philippines. So we're all feeling it. But we have to make do with reality. We have to work hard, and this is what Secretary Galvez has been doing from the very beginning. And now, the strategy of a portfolio of vaccines and the hard work by the national government to bring the vaccines in with the help of our partners such as the WHO and the Gavi Alliance and COVAX shows that we are on our way to vaccinating more and more Filipinos in the coming months. So tulong-tulong na lang po siguro tayo. Second question niya, Secretary Dizon, are we ready for countries that are giving priority to inbound passengers vaccinated with EU, US vaccine manufacturers? Hindi pa po napag-uusapan yan. Marami na pong nagdudulog ng mga guidelines para sa mga vaccinated individuals, pero hihintayin po natin ang guidelines ng IATF na a-advisean naman ng mga eksperto. Opo. Third question po niya, may clarification na ba sa Saudi GACA na hindi exempted sa institutional quarantine yung mga nabakunahan ng Chinese manufactured vaccines? Wala pa pong ganon, no? From Kylie Atienza ng Business World, other countries are conducting their coronavirus vaccination in malls, bars, terminals, and other public places where people usually gather. Hindi po ba ito i-consider ng gobyerno? Will the government also offer incentives to encourage people to get vaccinated? Hindi ba mas okay ito instead of requiring COVID-19 vaccination for 4Ps beneficiaries? Kyle, unang-una, ginagawa na po natin to. Nagkaroon na nga ako ng press briefing sa isang Ayala Mall, no, para pakita na doon na nga po natin ginawa yung initial pagbabakuna ng Sputnik V. Pagkatapos po, inaugurate natin yung Giga vaccination facility sa SM MOA. Isang beses naman, nagpunta po sila Sec Dizon dyan po sa SM Ora sa Taguig, no? So, ginagawa na po natin to. Pangalawa po, yung sinasabi na ililink sa 4Ps beneficiary, ako po nagsabi niyan, yan po isang bagay na dapat pag-aralan. Hindi pa po yan pulisiya.
Pero ang sa akin po, mungkahi ko yan na pag-aralan at wala naman pong dahilan kung pag-aralan yon dahil kung magkakatotoo po yung 30% lang ang nais magpabakuna, that is one option. Pero ulitin ko po, hindi yan pulisiya pa, minumungkahi ko po yan. Second question po niya, will the President's economic team revise for the fourth time the administration's list of big-ticket infrastructure projects given that the government will be prohibited from releasing funds and hiring of personnel for public works projects in time for the 2022 elections? Hindi naman po itong kauna-unahang taon na kung saan tayo magkakaroon ng eleksyon. Ang importante po ma-commit po yung pondo bago magkaroon ng election ban. At ginagawa naman po yan pag merong eleksyon na mangyayari. Yan po ay nakukommit na at kumbaga binibid out na, sinasubject na to bidding. Although, syempre yung execution ng proyekto ay during the time of the election. Ang bawal lang po ay yung pag-award during the time of the election ban. Sa katunayan po, ang bidding ginagawa pa yan year before. Yan po ang patakaran ever since ng DPWH dahil kung aantayin po yung start of the year, pag-approval ng budget, it may be too late. Ang third question po niya, DENEDA last year said half of the 100 key infra projects will be completed by June 2022 with only a handful of flagship projects being constructed at the tail end of President Rodrigo Duterte's term. Is the admin still confident to say that his 6-year term has indeed been the country's golden age of infrastructure? Si Secretary Vince Dizon din po ang in charge sa flagship project, so siya po ang sasagot niyan. Unang-una, hindi ko alam kung saan nakuha yung datos. No? Pero yung kalahati na makukomplete, mangyayari yon. At sa dinami-dami ng nagawa ng proyekto at natapos na at pagapit na ang pagtatapos ni Secretary Mark Villar ng DPWH at ni Secretary Art Tugade ng DOTR at ng iba pang mga ehensya na nagpapatayo ng mga iba't ibang flagship infrastructure. Tingin ko pag natapos ang term ni Pangulong Duterte, talagang makikita natin na ito talaga ang naging simula ng sinabi nga nilang golden age of infrastructure ng ating bansa. At ang hope lang natin ay sana ang mga infrastrukturang, ang mga proyektong ito ay itutuloy ng susunod na administrasyon. Kaya napaka-importante po yon na matuloy ang mga proyektong ito dahil napaka-importante ito para pabutihin ang pamumuhay ng ating mga kababayan. From Vivian Gulia of ABS-CBN for Secretary Dizon, yung first question po niya ay na-mention niyo na po. Second question, nagkakaubusan na ng supply ng COVID vaccine na nakalaan para sa first dose sa ilang LGU. Pwede po pang gamitin muna nila ang bahagi ng Sinovac COVID vaccine na nakalaan para sa second dose habang nag-aantay ng dagdag na supply mula sa national government. Magbibigay po ng guidance ang ating vaccine cluster sa pamumuno ni Secretary Galvez at ni Yusek Mir na kabutahe sa mga susunod na araw tungkol sa paggamit ng mga second doses. Kailangan nating i-balance ito. Unang-una, kailangan nating pilitin na tuloy-tuloy ang pagbabakuna ng ating mga LGU dahil marami nga sa kanila ay napakabilis magbakuna at napakagandang sitwasyon ito para sa ating lahat. Pero kailangan din nating balanse na masigurado na kapag panahon na ng second dose, lalo na nung mga bakuna tulad ng Sinovac na maigsi lang ang interval, 28 days lang, ay meron tayong second dose. So, merong padating na Sinovac, ayon kay Secretary Galvez, na halos mga 2 milyon sa unang parte ng Hunyo, ng June. So, pinoprogram ito ngayon ng vaccine cluster at ng DOH para magbigyan ng guidance ang ating mga LGUs. Question from Tina Mendez ng Philippine Star for Secretary Dizon. Since March 1st, the Philippines inoculated about 4 million of its 100 million population. Do you think that's rather slow since it represents barely 4% of the population, or even far cry if we push to target 70 million of our adult population? What are the realities on the ground that the government is trying to address to reach herd immunity by November 27 as earlier announced? Yusek Roque, I'm sorry but that's been asked and answered. Opo. From Ace Romero, sandali lang po, ng Philippine Star, follow-up lang daw po, pakiclarify lang daw po,
Secretary Dizon or kay Spokes Roque, sabi po nila kanina ang goal ay 70% ng NCR. By December, initially po 70% of the entire Philippine population sa December. Nabago po ba ang goal? 70% of the entire Philippines population by year-end, yun pa rin po ba daw? Hindi po nabago, no? Ang sinasabi natin, November 27 nga po yung target natin for population protection sa Metro Manila, but we're still aiming na 58 million nationwide before end of the year. Ang follow-up po niya, kung hindi po natin goal yung 70% for the entire Philippines, bakit po binago? Ano ang factors at bakit di po makakamit? Well, may kinalaman lang po yan doon sa katotohanan ng majority of the cases ay nasa Metro Manila Plus, no? At kaya nga po bagamat kalahati ng supplies ay ng ating bakuna ay makakarating pa rin all over the country, mahigit kumulang kalahati ay ibubuhos natin dito sa Metro Manila Plus kasama po ang Cebu at ang Davao. Secretary, may pahabol si Angel Ronquillo. Paano po yung mga private sector nagbebenta sila ng vaccine sa mga dependents ng kanilang mga empleyado? Mapapanagot din po ba sila? Ang pagkakaintindi ko po, bawal ang pagbenta. Now, ang issue dito, sinasabi nila hindi raw benta yan kung hindi reimbursement, no? So, tingin ko kinakailangan magkaroon ng paglilinaw dito ang IATF, pero napakahirap po kasi kapag merong perang binayad, siyempre parang lumalabas na ibinebenta. But we will ask guidance from the IATF. Okay. Maraming salamat, Secretary. Yun lang po muna yung mga questions na kuha natin. Secretary Dizon, salamat din po. Maraming salamat, Secretary Vince Dizon, ang ating suki, for your unwavering support, no, and your unwavering cooperation dito po sa ating presidential press briefing. Maraming salamat, Yusek Roque. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Bilang panghuli, no, kahapon po talaga nakakahabag yung sinabi ni Presidente na kinakailangan talaga matigil ang patayan sa ating lipunan sa pamamagitan ng pag-iimbestiga, paglilitis at pagpapataw ng parusa sa mga pupapatay. Ganito rin po ang dahilan kung bakit nangangako ating Presidente na magkakaroon tayo ng population protection by November 27 sa Metro Manila and sa buong bansa by the end of the year. Ano po ang dahilan? Dahil pinaka-importante po sa ating Presidente ang karapatang mabuhay. Magandang hapon po sa inyong lahat.